Meron pa. People's Army. Pero ito, superior doon kay President Duterte. ICC, why are we insisting to carry Hala, Bato, nahuli, ikinanta ng may nanghudas kay Senator Bato. Sino ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. They are actually giving more rationale that the cases about the EJK should be in the hands of the ICC. Why? Because it shows that in the Philippines, if you're a powerful person, you can count on your allies, you can count on the institutions of the law. Ikinanta ng may nanghudas kay Senator Bato. Isipin mo ito bago magmadaling araw sa Mactan Cebu International Airport, isang hindi nadeklarang luxury private jet ang patagong umandar daw sa runway at mabilis na lumipad patungong Himpapawid. Walang nakakaalam kung sino ang misteryosong pasahero sa loob, pero sa parehong sandali biglang nag-post ang dalawa sa pinakamalapit na kaalyado ng pamilyang Duterte, isang mensaheng nagdulot ng misteryo at tila pagkagulat sa buong bansa. Isang kilalang abogado ang nag-post ng "Bad news is coming, pray hard that it is not true." Habang isa naman, dating opisyal ng Malacanang, ay nagbitaw ng mas nakakatakot na salita. Meron nga daw ng hudas kay Bato. Hala, nahuli na nga ba si Senator Bato ng International Criminal Court? Sino ang sinasabing nagtraidor sa kanya at bakit tila tahimik ang mga otoridad habang may isang eroplanong lumilipad patungong Europa? Isang misteryosong mensahe ang ipinost sa social media ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kasunod ng mga balibalitang naaresto na umano sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa post ni Attorney Roque sa kanyang Facebook page, nakasaad ang mga katagang mayroon nga daw na nanghudas kay Bato. Walang ibinigay na ibang detalye si Attorney Roque hinggil sa kung sino ang kanyang tinutukoy dito. Kahapon, sinasabing nag-post rin sa kanyang social media ang abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc, kung saan sinabi nito na bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Nagsimula ang matinding haka-haka nang mag-post sa Facebook ang abogado na si Jimmy Bondoc ukol sa isang malaking masamang balita na parating. Kalaunan ay binura rin niya ang post pero nakuha ito ng publiko at mabilis na kumalat. Dagdag pa rito ang dating presidential spokesperson na si Harry Roque na kasalukuyang naghahanap ng asylum sa Europa ay nag-iwan ng nakakalitong pahiwatig na may nagkanulo sa dating PNP chief. Ano ang ibig sabihin nito? Kung may nanghudas man kay Bato, ibig sabihin man ito ay nanggaling mismo sa loob ng kanyang sariling kampo ang impormasyon kung nasaan siya nagtatago. Ang misteryosong jet sa Cebu at ang flight radar. Habang nagpo-post ang dalawang kaalyado, napansin ng mga scientifico at netizen sa flight radar ang isang kakaibang eroplano, isang Bombardier Global 6500 na umalis sa Cebu. Lalo pang nag-apoy ang haka-haka nang maglabas ang People's Tonight ng larawan ng isang private jet na may caption na pakiusap na maghanda para sa isang VIP client. May mga chismis sa Reddit na sa Philippine Airlines di umano isinakay ang senador, pero itinanggi ito ng mga eksperto sa aviation dahil hindi makakapaglabas ng biglang charter flight ang isang commercial airline nang walang masusing preparasyon. Therefore, kung totoong isinakay si Bato, ito ay ginawa sa pamagitan ng isang napakalihim at pribadong operasyon. Totoo ba? Si Senator De La Rosa ay matagal nang pinaghahanap matapos na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Isa ang senador sa idinadawit at umano'y kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity. Matagal nang hindi nakikita sa publiko si Senator Bato. Mula pa noong Hunyo matapos ang nabigong Senate presidency bid. Nagtago siya matapos isiniwalat ni Ombudsman Crispin Remulla na may arrest warrant ng ICC laban sa kanya dahil sa kanyang papel sa war on drugs. Ayon sa mga taga-Masid, ang biyaheng patungong Dahig mula sa Pilipinas ay umaabot ng humigit kumulang 25 hours. Noong si dating Pangulong Duterte ang pinag-uusapan, agad na naglabas ng kumpirmasyon ang ICC nang lumapag ang eroplano sa Rotterdam, pero sa kaso ni Bato nananatiling tahimik ang lahat. Ano nga ba ang katotohanan? Nang tanungin ang National Bureau of Investigation sa pamumuno ni Director Melvin Matibag, simple lang ang kanyang sagot, sa amin, wala.
Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC sa pamahalaan ng Pilipinas. Therefore, nananatiling isang malaking misteryo kung si Bato nga ba ay nasa himpapawid na papuntang dahig o kung ito ay isa lamang pampolitiko na palabas upang lituhin ang publiko. Therefore, habang naghihintay ang buong bansa sa susunod na 24 oras upang malaman ang katotohanan, mananatili ang tanong sa utak ng bawat Pilipino kung totoong nahuli ba si Senator Bato. Sino nga ba ang nagtraidor sa kanya? Have mercy, O God. Mula sa usapin ng pagtatraidor, pagtatago sa batas at paghahanap ng katarungan sa mundo, ipinapaalala sa atin na ang tao ay pwedeng magkanulo at magtago sa hukuman ng mundo. Pero walang sino man ang makakapagtago sa mata ng ating Panginoon Diyos. Sa aklat ng mga gawa, makikita natin ang balanseng paghahayag ng katarungan, pag-ibig, biyaya at awa ng Panginoong Hesus, nakasulat sa aklat ng mga gawa, Gawa 17 verse 31, sapagkat nagtakda siya ng isang araw kung kailan kanyang hahatulan ang sanlibutan ayon sa katarungan sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at kanyang pinatunayan ito sa lahat ng siya'y kanyang muling buhayin mula sa mga patay. At sa Gawa 10 verses 34 to 35, at sinabi ni Pedro, tunay na natatalos ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao kundi sa bawat bansa. Ang nagtataglay ng takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, sa mundong puno ng pagtatraidor, takot at paghuhusga, may isang hindi kailanman magtatraidor sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Baka ikaw ay nagtatago rin ngayon sa iyong mga kasalanan, takot at mga maling gawa. Pero hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Iniaalok ng ating Panginoon Hesus ang kanyang nag-uumapaw ng biyaya at awa. Lumapit ka sa kanya ngayon. Isuko ang iyong buhay at tanggapin ang kanyang kapatawaran. Siya ang tanging hukom na nag-alay ng kanyang sariling buhay upang ikaw ay maligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ninanais mo ba na tanggapin ang ating Panginoong Hesus? Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo na may nagpapakumbabang puso. Sa gitna ng kaguluhan, balita ng pagtatraidor at paghahanap ng katarungan sa aming bansa, ipinapaalala mo sa amin na ikaw lamang ang tunay na matuwid na Diyos. Ikaw ang tanging Diyos. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, biyaya at awa na ipinakita mo sa pamamagitan ng iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at isinusuko po namin ang aming buhay, ang aming mga takot at ang aming bayan sa iyong banal na mga kamay. Naway matagpuan ng bawat isa sa amin ang tunay na kapayapaan at kaligtasan sa aming Panginoon Hesus. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, magpakailanman, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, na siya rin pong aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.